Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang mahiwagang singsing. Matagal na panahon na ang nakalipas, may nakatirang haring nagngangalang Solomon. Si Haring Solomon ay may pinagkakatiwalaang tagapagpayo na si Benaya. Si Benaya ay hindi lang matapat at marunong nakakampi ng hari. Pinakamatalik din niya itong kaibigan at ang buong kaharian ay pinag-uusapan ng pagkakaibigan nila. Isang araw habang ang hari at mga tagapagpayo niya ay nasa gubat para mamasyal, kita nyo? May dala akong espesyal na silya para sa hari. Pinasadya ko talaga ito at dinala rito mula pa sa Russia. Para sa hari? Bakit Russia? Lalakbayin ko ang araw at ang buwan. Benaya, walang sino mang makakapunta sa araw at buwan. Pero kung hihilingin ito sa akin ni Haring Solomon, gagawin ko. Nagyayabang ka lang. Nagyayabang? Hindi nyo ba nakita na hindi pa ako pumalpak sa anumang misyon na ipinagawa sa akin ng hari? Ni minsay hindi ko pa binigo ang kamahalan at dahil ito sa pagkakaibigan namin at sa katapatan ko sa kanya, masaya kong iaalay ang buhay ko para sa kanya. ang hari na nakarinig ng usapan nilang ito ay hindi ito nagustuhan. Hindi ko naisip na ang aking si Benaya ay naging mayabang na. Nagyayabang siya sa ngalan ng pangalan ko. Kailangan ko siyang itama. Hindi dapat subukin ng isang tao ang pagkakaibigan na napatunayan na ang pagmamahal at katapatan gaya ng taglay ni Benaya. Pero mali ang intindi ni Haring Solomon sa katapatan, pakikipagkaibigan at sakripisyo ni Benaya dahil sa kayabangan niya. Kaya ipinatawag niya si Benaya. Benaya, naisip ko lang kung pwede mo ba akong gawa ng pabor. Sabihin niyo lang ang hiling niyo. Gagawin ko ang lahat para lang matupad ito, aking kamahalan. Narinig ko ang tungkol sa singsing na ito na kayang gawing malungkot ang masaya at gawing masaya ang malungkot. Pinasisimangot nito ang mayaman at pinangingiti ang mahirap. Gusto ko itong mapasakin pero hindi ko alam kung nasan ito. Pwede mo ba itong hanapin para sa akin? Huwag niyo na itong isipin pa ulit. Pupunta ako sa dulo ng mundo para lang mahanap ito. Hindi ba sa araw at buwan, ha? Maging doon din aking kamahalan. Pwede na ba akong umalis? Sige, mag-iingat ka. Hindi magtatagal, uuwi ka ng walang dala dahil wala namang ganong singsing. At yun na ang katapusan ng pagmamayabang mo. Nagtanong si Benaya sa lahat ng alahero sa kaharian tungkol sa kakaibang singsing. Pero wala sa kanila ang nakarinig nito. May iba pang pinagtawanan siya at inakalang siya'y hangal. Nang hindi niya mahanap ang hindi naman talaga makatotohanang singsing, nagpunta siya sa ibang kaharian at bansa. Ilang buwan nang patuloy na lumipas. Hiyang-hiya si Haring Solomon sa kanyang sarili. Sige, libutin niyo ang mundo para hanapin si Benaya. Ibalik niyo ang tapat kong kaibigan sa akin. Isinugo ko siya sa walang kwentang misyon at wala talagang ganong singsing. Hindi ko na dapat sinubok ang kanyang katapatan at makiusap kayong patawarin niya ako. Nagpunta ang hukbo ng hari sa iba't ibang lugar para hanapin si Benaya. Pero kahit nakita na nila siya, hindi nila siya nakilala. Dahil nanghina na ito at nag-aalala dahil hindi nito magawa ang hiling ng kanyang kaibigan. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng puno, may dumating na bata at may hinahanap ito. Umupo si Benaya at nagmasid. Maya-maya, lumabas ang batang babae sa bahay at tinawag niya ang batang lalaki. Anong ginagawa mo? Hinahanap ko ang hairpin mo. Nahulog ito sa loob ng bahay. Naghahanap ka sa maling lugar. Naghahanap ka sa maling lugar. Tumagos ang mga salitang yun kay Benaya. Naghahanap ka sa maling lugar. Yun na nga. Naghahanap ako sa maling lugar. Isang singsing na kayang gawing masaya ang malungkot at malungkot ang masaya, ang singsing na kayang pasimanguti ng mayaman at pangitiin ng mahirap ay hindi isang singsing na gawa sa ginto o hiyas, kundi mas malalim pa ron. Ito'y singsing tungkol sa karunungan. Walang alaherong meron ito, ang marurunong lang, ang mga guro, pilosopo, maestro at propeta lang ang nakakaalam nito. Kaya hinanap ni Benaya ang mga guro, maestro at propeta
At tinanong sila kung may alam silang ganong singsing. May ibang ngumiti sa kanya, may ibang nagbigay sa kanya ng mahabang aralin sa buhay pero wala sa kanila ang may alam tungkol sa singsing. Isang araw, habang nakikipag-usap siya sa guro sa kuweba, Benaya, hindi ko alam ang singsing na yon. Pero ito lang ang masasabi ko. Isang araw sa bawat yugto ng buhay, ang bawat paglalakbay ay magwawakas. Benaya, bumalik ka na sa inyo. Baka nananabik na sa iyo ang iyong kaibigan. Pero hindi na narinig ni Benaya ang kabuuan ng sinabi ng guro. Isang araw sa yugto ng buhay, ang bawat paglalakbay ay magwawakas. Isang araw sa yugto ng buhay, ang bawat paglalakbay ay magwawakas. Yun na nga! Yun na nga ang hinahanap ko! Salamat! Maraming salamat! Mahaba ang naging paglalakbay ni Benaya pabalik sa kaharian. Nagpunta siya agad sa alahero, bumili ng gintong singsing at sinabing ukitan nito ng mga salita. Dinala niya ito kay Haring Solomon. Wala pa rin nakaupo sa trono ng aking Benaya. Bakit ko ba siya binigyan ng imposibleng misyon? Imposible? Hindi! Nahanap ko na ang singsing, kaibigan. Nahanap ko na! Benaya, ikaw ba yan? Ikaw ba? Talaga yan? Ha? Aking kaibigan, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Nagbalik ka. Heto na ang singsing. Mapapasaya nito ang malungkot at mapapalungkot nito ang masaya. Mapapasimangot nito ang mayaman at mapapangiti ang mahirap. Subukan nyo. Ang mangangalakal ay may 20 barko pabalik niya mula sa karagatan at kumita ng libu-libong dukats. Ngayon, siya ang pinakamayamang tao sa inyong kaharian at ang taong ito rito, noon ay masagana siya. Pero tinupok ng apoy ang pagawaan niya at ari-arian niya. Ngayon siya'y may sakit at miserable. Sige na, aking kamahalan, ibigay niyo ang mga singsing sa kanila. Basahin niyo ang nakasulat dito. Basahin niyo ang nakasulat. Salamat. Ayos na ako ngayon. Benaya, ikaw lang ang nakapagbigay sa akin ng ganitong karunungan. Salamat. Pero anong nakasulat sa singsing? Aking kamahalan na siyang nagpapasaya sa malungkot at nagpapalungkot sa masaya, nagpapasimangot sa mayaman at nagpapangiti sa mahirap. Basahin mo para sa lahat. Ang bawat yugto ng buhay ay magwawakas, kagalakan man ito o paghihirap. Isang araw, ito rin ay magwawakas. Simula ngayon, lagi kong isusuot ang singsing na ito para ipaalala sa aking maging mapagpakumbaba at mapagpasalamat sa lahat ng meron ako. Dahil ang lahat sa buhay natin, isang araw ay tiyak din itong magwawakas. Hindi ba totoo ito? Kaya kumapit tayo sa pag-asa sa panahon ng panganib at magpakumbaba sa panahon ng tagumpay. Dahil isang araw, ang panganib man o tagumpay, ang mga ito ay tiyak na magwawakas. Ang coronavirus ay dala ng malaking pagbabago sa buhay natin. At oo, lahat tayo ay walang katiyakan at natatakot. Pero tandaan nyo, ito rin ay magwawakas. Kaya maging masaya at kumapit sa pag-asa.